Umaambon. Basa ang kalsada. Parang spring na. Kulimlim na mahamog. Kasama ko yung tatlo. Ay, yung part. May $1 ka? Ganas may $1 ka? Makalimutan, walang bariya. Pili ka na ng talong. Tatlo. Pinapila ko na yung tatlo. Kasi sobrang daming tao. Daming tao eh. Kaya pinauna ko na sila eh. Kahit sa parking pahirapan. Yan na. Tapos na kami dito sa superstore. Hindi na basta-basta ang bunto. Ulan na. Mahangin pa. Oh my goodness. Jermaine. Mapayat na yan, oh. Oh, lumilit na yun dyan. Nagdadayot yan. Tingin niya. Ayun. Nawalan ka na ilan? 3, 4 na kilo? 3. Malapit. Almost 4 kilos na. Kailangan ko na rin mag-diet talaga eh, no? Yun lang, wala tayong space sa sasakyan. Seafood City. Nandito siguro kami ng ulam para mamaya. Sigurado pag uwi gutom na. May kanin pa naman na, Jermaine, sa bahay. Ha? May rice pa naman sa bahay. Let's go. Dito na kami sa bahay, guys. Yung ulan naging snow na. Dito namin ibababa kasi sobrang dulas sa likod namin. Ang hirap magbaba. Kakanda dulas kami. Sa likod kasi ako nakapark. Ang dilim dira. Ano ginagawa mo? Nagpipintura. Nanonood. Chill. Kain na muna tayo. Ayan, ang aming mga napamili. Yan, itlog. Pandesal sa Seafood City. Ito, hot choco. Lalo pag malamig. Yan, hindi ko na siguro lalahatin to. Hindi ko tanggalin sa ano. Yan, yogurt, gata, gatas ng mga bata. Yung oat na coffee creamer. Chicken. Lahat lagi ko na binibili ngayon, boneless, skinless. Tapos pandesyosa. May extra pa kaming bag. Ito. Gusto ko mag-shabu-shabu eh. Ito yung ano, yung maliliit na ano, Shanghai na Baka matokhang ka. Tokhang shabu-shabu. Ikaw talaga. Tapos ramen. Gagawa ko ng ano, crispy na ano yung ginagawa ko? Crispy na noodles. Mas maganda gamitin to eh, yung mga fresh na ganyan. Pang prito. Tapos gawa ko ng sushi. Bumili ko ng imitation na crab. Sushi eh. Yung baked sushi. Ano gusto mo? Fresh na crab? Niloloko mo ako dira. Yan, pang shabu-shabu. Walang salmon eh. Tumulong ka kaya rito. Tulungan mo ako. Si daddy mo. Tinatawanan ako eh. Niloloko ko yung bangus. Basa.
Pasa pilay. Ano pa ba? Munggo. Yan lang naman. Kalabasa. Ito pa pala. Ito marami. Ito mga gulay-gulay na to eh. Usual na gulay. Tapos may melon, may na peras. Oo. Yan. Tsaka ito. Gulay din. Tinapay. Kape. Yung labasa. Masarap yan eh. Oh, mga bata. Mga chichirya. Turtle na churros. Sarap din eh. Tsaka itong isa. Sweet corn flavor naman. Ayun lang. Mga kanik-kanik na. Tara na, maligpit na tayo. Usually sila ang nagagawa sa dry. Pakabit-bit na lang ito na ako malapit sa ref. Para maayos ko itong mga gulay. Dito kami ngayon sa Value Village. Titingin siya ng speaker. Gusto niya ng mga vintage na speaker eh. Ang tanong meron. Sabi ko sa kanya dahil pumunta kami sa sa mga pawn shop. Maraming tao ah. Doon sa mga gamit. Ha? CD. Oo nga pala. Thrift store. Dito siya bumibili ng mga pantalon niya pamasok eh. Kasi napipinturahan lang naman. Tsaka mga CD. Ha? Kano na price? Dos. Depende yata. May mga iba-ibang kulay eh. Yan, 199. Carpenter. Mary Chapin Carpenter. Hindi, dito yun ano. Para mga luman-luma eh. Nakakuha na siya ng mga CD. Sherry Crow. Sinatra. Puti and the Blowfish. Adele. Gwen. Pagulo dito sa na to, Value Village na to. Sabog-sabog talaga eh. Na-check mo? Pero makinis pa yung Adele, makinis pa eh. Makinis talaga si Adele. Big time yun. Yung CD. Tsatsagay mo lang talaga magkalkal. Hindi mo pa kailangan ng pantrabaho, dear? Hindi mo pa kailangan ng pantrabaho ng pantalon? Tumingin ka na. Hanggat nandito tayo. Bihira rin tayo mapunta rito. Tawa siya, tawag ako. Lahat ata ng bata naglaro na dito. Parang hirap magtrabaho dito pag ganyan karami ang liligpitin mo. Doon ako dira sa kabila ah. Parang maskip masyado dyan. Ito hindi nila binubuksan. Lalaro ka din? Ayan. Tapos na namin kumain ng hapunan. Yung mga nabili namin. Habang tinetesting niya kanina yung mga yung mga nabili na. Ganda eh. Asan yung All Saints? Ito yung mga Bryan Adams. All Saints. Kapanawan ako yan. Ganyan yung forma niya nun eh. Yung nakilala ko siya eh. Mga ganyan yung mga formahan. Payat pa. Those were the days. Sheryl Crow. Canadian na artist yan. Ito, hindi ka lang to. Puti and the Blowfish. Ano ko yung pangalan? Parang hindi ka yung mga... Sa'yo ko lang naman narinig yung mga ganyan. So, Adele. 21. Siyempre. Siyempre. Sinatra.
Yung ganyan ko kasi na ibigay ko doon sa isa, may birthday, matandang kasama namin. Binigay niya. Red Hot. Red Hot Chili Peppers. Tsaka Evanescence. Ito, gusto ko yung mga kanta. Yeah. Not bad. $2. $1.99. Isang piraso. $16 lahat yan. Sabi ko nga, kung bibili siya ng ano niya, pantrabaho eh. Kasi, every time, dapat dito, disposable na yung pamasok eh. Yun na nga eh. Tapos, humingi ako ng, ng Uniform. Ng overall. Kasi nga, dumi na ng overall. Ayaw akong bigyan kasi baka madumihan lang magpinturahan. Sabi ko, doon ako nagtatrabaho sa ano eh. Sa coating. Natural lang. Magkaroon ng coat yan. Ng pintura yan. Kasi nangyari, gaya ng pantalo niya, yung isa tinapon na. Tapos yung mga medyas niya, after Tumitigas eh. mga 2 linggo, tapon na rin. Kasi Hindi kahit ako labahan mo, pagka ang tigas na. Malulugi Sobrang tigas, nabubutas. Eh, Talagang talaga. At least may trabaho. Taga lang. Yun ang yung mga negative side ng trabaho. Pero ganun pa man, maayos pa rin naman yung pasweldo nila sa akin. Pasalamat pa rin kasi sa mga nangyayari ngayon dito sa Canada. Oo. Yun nga rin na gusto namin i-share kasi sobrang sobrang pag nakakapanood kami ng mga news, pag si Trudeau tsaka si Poliev sila nagdidebate. Talagang pinamumukha ni Poliev yung yung mga pagkakamali ni Trudeau na kasi grabe naman talaga yung tinaas. Nagpapabagsak sa hindi lang ang simpleng inflation eh. Talagang laki ng tinaas. Pati yung mga bahay. Sobrang, kumbaga yung sabi nga, yung mga susunod daw na mga edad gaya nila Jonas, kung gusto bumili ng bahay, mahihirapan na raw makabili. Simple nga lang yung yung sinabi ni Polivier na sabi niya, kagaya nito, isang farmer ng mushroom. Nung si Harper. Sabi raw niya dun sa mga farmer na yan, matuto kayong tumayo sa sarili niyong paa. Which is sabi ni Trudeau, pangit, 'di ba? Kami tumutulong kami sa mga farmer, bibigyan namin sila ng suporta. Bakit sasabihin mo na tumayo sa sariling paa? Yeah, sabi naman ni bibigyan mo nga, parang binigyan mo siya ng backpack na puno ng pera, pero nakasakay ka doon sa likod. Nagpipigibang ka doon sa likod niya. Yung piggyback ride na yun yung tax. Sobrang laki ng tax. Yung carbon tax na binibigay niya. Kaya ang daming nagrereklamo eh. Nag-ano na sila na magkaroon na kaagad na nag-petition na na magkaroon na ng election para mapalitan na siya. Wala kasi grabe. Kumbaga, lahat naman kahit naman sa ang bansa, inflation. May mga problema. Pero grabe nangyayari nga ngayon dito eh. Bibigyan ng mga mahihirap or yung mga low income ng ganitong suporta. Sabi mo na, 1,000, 2,000. Kanino kinukuha yun? Di ba sa pera din nila? Sa mga tax din. Saka nangyayari kasi dito, gaya yung mga middle wage na earner. Walang nakukuha yun. Yung mga, gaya namin, wala kami nakukuha. Mga galing sa gobyerno na let's say yung yung mga GST. Wala na kami nakukuha na ron. Although, okay nga kasi medyo mas okay yung sahod namin. Kaya lang, ang laki ng tax tapos wala ka napapala. Ang nangyayari puro sa low income. Naman natin. Kaya parang pinapatay nila yung mga middle. Parang nga daw matira na lang mayaman at saka mahirap. Ganun ang sinasabi nila. Parang madaling kontrolin. Parang ganun. Ay, naka. Maano ka rin pagka nanonood ka lagi ng balita. Kaya minsan natatanong mo rin or may mga nagbablog din na worth it pa ba na pumunta rito sa Canada. Kung may ganun kakalaking pera ngayon kasi lalo na yung mga student ngayon. Grabe. Like gaya na diniscuss namin last time. Grabe na hinihingi nila na show money. Tapos na proof na gagamitin mo rito sa Canada. So parang ang nangyayari, worth it pa nga ba? Kasi kung magkano na sa pera natin yan, dadalhin mo rito na 20,000, 1.6 na yun. 1.6, biruin mo 1.6. 20,000, wala pa rin yung tuition mo. Yung pa lang yung proof of fund.
Depende 30, sa no? pero Depende nasa sa ganun, course. nasa 30. Pero ngayon yata, bibigay nila na mga Pero wala kasi masteral na lang yung mga bibigyan nila. Oo. Tsaka make sure na kailangan talaga dala mo yun. Kasi nga nangyari, may nakita raw sa sa may Brampton. Talagang basement, parang cubicle nilagyan ng harang. Parang 5-6 na na kama. 15 nga daw, 15 sa isang basement. Ang mga estudyante, parang uuwi lang Magkano ang matulog. sige nila dun sa per student? Hindi na sinabi. Siguro nga, 500, no? Pero sabi nga, sa laki nung tinaas ng mortgage, ginagawa ng mga may bahay, pinaparentahan. Kaso nangyayari, kawawa rin mga estudyante. Yeah. Kaya lang, syempre, ang isip ng estudyante, dahil nga kulang nga sa housing, kakagatin na nila. Kaysa wala silang matuluyan or mag-rent sila ng mas mahal. Ang hirap nung gano'n. Kasi, kunyari, 15 kayo, tapos isa banyo. O paano pagpapasok kayo, di ba? Yung privacy mo ba na, syempre, iba kayo ng ugali, di ba? Hindi naman pare-pareho lahat yan. Buti nga sana kung pare-pareho kayo ng lahi Kaso hindi, iba-iba rin. Iba yun. Syempre, wala kang privacy. Natutulog ka, kung yung iba, nagising pa na nagre-review, kung meron kang pera sa Pilipinas, sabihin na natin, sa tiga Pilipinas ka, may pera ka, na hindi ka nagtitiis ng ganong klaseng sitwasyon sa buhay, magsisisi ka talaga kasi sa Pilipinas meron kang ganito, meron kang unless talaga sobrang big time ka na pumunta ka rito na talagang enough yung pera mo. Pero para sa amin, kung tatanungin sa amin, worth it para naman ang Canada kasi nandito na kami, nakapag-start na kami. Na-start na namin nung di pa ganun ka yung ekonomiya nila. So kahit tumaas man yung mga bili, no choice, kailangan mong sumabay Hindi naman po pwedeng magmaktol ka na sa isang sulok. Hindi, sumasabay din naman yung sahod kahit papano. Kaya lang, yun nga, makakagaya mga newcomers, medyo mahihirapan talaga. Nakakaawa yung sitwasyon. Nakakaawa yung sitwasyon. Biruin mo, kunyari, may ilang milyon ka sa Pilipinas, tapos pumunta ka rito, ganun yung sitwasyon mo. Maabutan mo sitwasyon, syempre, medyo maawa ka sa sarili mo. Medyo maano ka sa sarili mo. Tapos, graduate ka pa sa atin. Mostly graduate talaga sa atin. At saka may mga pera naman talaga yung mga pumupunta rito na na student Paano mo makukope up yung sarili mo? Parang maano ka mapapaisip ka talaga na talaga bang land of milk and honey ang Canada. Hindi naman talaga pinupulot din talaga yung pera pero yung nga lang, yung mga makakatapos talaga ng student dito, maganda yung nag-aantay na trabaho. Sa amin lang, ilan yung engineer? Yung dalawang engineer na Pilipino, mechanical tsaka industrial yung isa. Inspector, mga bago inspector sa amin. Yung inspector sa amin, mas mababa pa sa amin yung sahod. Dahil nga mga check lang sila. Tapos yung dalawa parang engineer, parehong helper naman. Kasi nga, kumbaga, hindi sila nakapag-upgrade dito. Nag-aaral dito. Nag-aaral dito? Mga bata, lahat mga bata. Kasi kita ni Jonas, tsaka mga mas bata pa nga kay Jonas yung isa Wala kailangan kasi rito, pagka talaga kailangan mo makasurvive, so kailangan magtrabaho kung ano yung available na maibigay na trabaho. Graduate ng SAIT. Yung si Don. Juan ang pangalan niya Don Juan. Don Juan ang tawag ko sa kanya. Don Juan! Mahilig magbigay ng nickname yan sa mga katrabaho niya. Cuban siya Colombia pala. Colombiano. Tiga Colombia siya. Sabi ko, nagbakasyon nga 1 month Sabi ko, bakit nandito ka? Di ba graduate mo lang? Sabi niya wala akong mapasukan ng trabaho. Hinatid sundo ng nanay. Bato lang sa kanya? Graduate lang kasi talaga niya Sabi ko, pero sabi mo sa office mag-apply ka na Asaro talaga, di ba? Mataas. Oo, medyo mataas. Sa una lang naman yun, lalo bata pa. Yung mga kasama nga ni Diyos, di ba, mas matatanda pa ako sa kanya Sa bagay. Kumbaga, kung ano may available. Basta may pagkakataon ni Grab. Pero syempre, yun nga, kumbaga, pag-isipan ng gusto yung mga mag-uumpisa pa lang. Yung mga nakakaano Yun yung mga medyo, di naman sa dinidiscourage namin kayo, pero syempre, kumbaga, yung challenges sa buhay, patuloy lang yan. Patuloy pa rin yan kahit nasaan ka. Kaya lang, dapat, mo rin, kumbaga, 10 steps ahead
ma-predict mo na kung ano kalalabasan mo doon sa pupuntahan. At saka kailangan na meron kang kung plan A, plan B, C. Baga marami kang plano para kung una mo, hindi pumwede, may pangalawa. Baga may mga backup na Meron kang backup plan. Kasi mahirap talaga kasi pera-pera 'yon sa Pilipinas. Kasi ang hirap din yung aaral ka tapos magtatrabaho ka. Ang hirap din nun Lalo kasama mo pamilya mo, medyo mabigat-bigat 'yun. Malaking tulong kung yung asawa mo, syempre, may full-time na trabaho, kaya lang. Yung ngayon nga, di ba, parang ang laki, ang hindi hirap. Hindi nila inaalaw na magtrabaho na... Wala, yung bibigyan lang ng work permit ang asawa, yung mga master lang kunin, tsaka doctoral. Yun na nga nangyayari ngayon. Kaya medyo mahirap talaga, lalong pinahirapan ang sitwasyon. Kasi 2 years na hindi mo na yata kukuha. Parang ganun. Doon sa category na yun. Oo. 2 years, tapos pag-aaralan pa na after ng 2 years kung kukuha uli sila ng mga students doon. Kasi lang, percent nga lang daw yung papasok ka student, yun lang naman ang hirap, pagpasok student, hindi naman nag-aaral na pagdating dito. Ayun na nga kasi nga, kung kaya yung kailangan mo ng yung mga pondo mo na ubos, talagang maghahanap ka ng trabaho. Puro trabaho naman. Kaya inaano na nga nila na kailangan iset yung goal na ito yung dala nyo para hindi kayo yung kailangan nyo magtrabaho kasi meron kayong pera dala. Tsaka yun nga, kagaya nung nagkagantuhan kami kanina kasi siya yung gumagawa minsan ng ordering sa trabaho nila Oo. Kababalik ko lang sa trabaho, sabi sa akin siya, sabi ko, sir, ba't kakawala tayo ganito? Naku, sabi niya, mahal na ngayon. Sabi ko, saglit lang ako nawala. Check mo, yung box ng yung order ko lagi na zucchini. Isang box na malaki. Dati nabibili ako ng 37, 36. Ngayon, nasa 65. Tapos yung tomato na, cherry tomato na 10 pounds na binibili namin. Dating 32, ganyan. Ngayon, nasa 85. 85? Cherry tomato? Sobrang mahal naman. Kaya naantay namin bumaba, sabi niya, hindi na, sabi niya, ever since yan, tumataas na unti-unti. Sabi ko, grabe naman sabi niya, kaya sabi niya, order natin, puro yung mga root veg. Sabi niya, yun ang mura. Yun nga yung nangyayari kasi binibigyan ng ng carbon tax yung mga farmer. So yung farmer, syempre, papasa nila. Kailangan nila kumita, papasa nila sa consumer. Kawawa, consumer ang end. Kaya talaga dapat mga farmer, hindi naman dapat tinataksa na yan kasi nga sila yung nagpo-produce ng pagkain. Kung gaya niya tataksan daw, naku, patay tayo dyan. Dati naman hindi, di ba? Ewan ko ngayon, bakit? Ang daming daming rikotitos. Pinapahirapan talaga nila yung mga tao Yun na nga, kaya nga nagpe-petition na sila na magkaroon na ng election. Kasi walang nangyari, 8 years na Oo, tagal na. Baga dati, puro pag naman ka na, sarap sa Canada. Puro papogi lang. Sandi, ramdam mo talaga ngayon. Naramdam mo ngayon talaga yung tinaas Kasi hindi naman siya yung sentimo. Dati asparagus mo, nagsisale pa yan ng 2 something per pound. Kangina, pagtingin ko, almost $8 Wag na muna tayo mag-asparagus. May nutrients ba marami ba vitamins din? Meron din naman, kaya lang. Kung meron namang ibang option, hanap ka na lang. So kapag may sale, doon ka. Kailangan maging wise sa pamimili. Kailangan talaga. Kaso ang nangyayari, hindi na yung dati mong budget na ganon. Kahit anong gawing piga, ang hirap pagkasyahin. So adjust na lang. Kaya ang hirap mag-jump din sa mga ibang trabaho Kasi syempre pag lumipat ka ng trabaho, ikaw yung pinakabago doon pag nagkaroon ng pagkakataon na magtanggalan. Lalo ngayon, sabi nga baka daw magka-recession. Pag nagka-recession, syempre kung ikaw yung bago, ikaw yung unang wala. Unless talaga yung gaya nun, yun na isang company mapasukan mo. Pero kung wala, private. So, mahirap. Mahirap ka. Pero syempre, sa yun, opinion lang naman namin. Yan, lahat ng mga sinasabi naman namin, hindi naman lahat yan, yung Kumbaga, ina-update lang namin, lalo yung mga kababayan natin sa Pinas. Kasi yung mga nandito, alam naman lang nangyayari. Pero yung mga nasa Pinas, iba kasi yung nakikita mong balita sa Pinas, tsaka dito.
So, kumbaga, maririnig mo, papanood mo, ganito, ganyan. Iba pa rin yung pag nandito ka na. Tsaka hindi namin kayo dinidiscourage na pumunta. Ito pa rin yung mga pangarap nyo. Oo. Basta kami, nagbibigay lang kami ng mga nakikita namin tsaka yung opinion nga namin dito. Tsaka yung mga nangyayari talaga dito. Nangyayari talaga dito. Hindi naman kami basta gagawa lang ng kwento na hindi naman namin nakikita kasi syempre makaka-apekto sa mga nangangarap na di ba? Na pumunta dito. Pero siyempre kung talagang kompleto na, nakaplano na lahat sa inyo at sa tingin nyo, okay, tuloy nyo. Kasi iba pa rin talaga rito. Para sa amin, worth it para naman talaga ang Canada. Kaya lang sa mga bago, medyo mahirap. Kaya bago nyo, pagka isip-isipan nyo muna ng maraming beses. Pero with just yung YouTube, ang kaganda sa YouTube, ang dami nang nagbablog. Marami kayo mapapagpilian na mga opinion nila. Tsaka yung guide, makikita mo, ganito pala yung nangyayari doon. Mas madaling makita. So halos lahat nyo, karamihan talaga nagbablog. Iba't ibang dito, province at saka iba't ibang city dito sa Canada. Mahirap ba? Madali ba? Saan bang lugar magandang pumunta? Malalaman nila yung mga maipapasyal sila or maibibigyan sila ng mga tips and tricks sa pamumuhay sa lugar na gusto nila. So malaking tulong yun, panoorin nyo yung mga vlog na gano'n. Malaking bagay yun para makapag-desisyon kayo ng ng final kung talagang tuloy o hindi. So sa yung mga nandito naman, alam nyo naman yung mga diskarte dito tsaka paano ang galawan, di ba? Tsaka pag Pilipino naman talaga, laban yan. Laban kung laban. Lalo kung nasa ibang bansa na yan Lalo kung ganyan katas at kinakapos, kung kinakailangan magtrabaho ng extra, mag part-time ng konti. Pandagdag, gagawin mo yun, di ba? Magtipid. Magtipid-tipid. Ganun tayo mag-adjust So yun lang naman guys, ang aming araw for today. Nakapag-relax ka ba? Okay lang. Nag-grocery ka, pagkagising tanghali na Sarap ng tulog Mag-aalas 10 na tayo na nga, mag-grocery pa. Kaya buong araw para akong latan-lata kasi late na late ako lagi nakakatulog ngayon. Past 2 ako lang. Naninibago ka? Hindi ko alam. Ilang araw na rin Makaka-adjust din sana. Bisa ganun pag nasimulan ka ng gising, puyat ka nga to, dire-diretso Isang linggo yun, Oo. Sa paano guys, salamat ulit. Ingat kayo lagi. May shoutout ba tayo? Wala. Next na. Kakonti lang naman ito bagay. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.